Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na ba? Ang darating na buwan ng Hunyo ay Philippine Environment Month. Excited na ba kayo? Uulan na. Taon-taon, nagsasagawa ang iba't ibang organisasyon at ahensya ng gobyerno ng mga aktibidades na naglalayong iangat ang awareness o kamalayan ng ating publiko sa mga environmental issues. Nagkakaroon ng mga pangako ng pagkilos tungo sa pangangalaga sa kalikasan at sa ating kapaligiran. Gaya ng iba pang mga observances o pagdiriwang, hinahagad nating hindi magtatapos sa araw o buwan na iyon ang pakialam at pakialam nating lahat. Halimbawa nito ay ang patuloy na pagprotekta sa ating biodiversity o sanbuhay. Sa Tagalog, ang sanbuhay ay binubuo ito ng iba't ibang uri ng buhay na makikita sa isang lugar, mula sa mga hayop, halaman hanggang sa mga microorganisms. Ayon sa World Wide Fund, WWF, ang lahat ng organismo ay nagtutulungan sa pagbabalanse ng ecosystem at sa pagsuporta sa buhay. Lahat ng kailangan natin sa kalikasan upang mabuhay, katulad ng pagkain, tubig, bahay, ay sinusuportahan ng biodiversity. Noong ika-22 ng Mayo, kapanalig, ipinagdiwang ang International Day for Biodiversity. Ayon kay Dr. Selva Ramachandran ng United Nations Development Program Philippines, ang Pilipinas ay isa sa 18 megadiverse na bansa sa mundo. Halos kalahati daw ng mga halaman at hayop na matatagpuan sa ating bayan ay wala saan man sa mundo. Aba, swerte tayo. Tahanan din ng Pilipinas ng 2/3 ng biodiversity ng buong mundo. Saad pa ni Dr. Ramachandran, ang International Day for Biodiversity ay panawagan upang tuparin natin ang mga pangako hinggil sa proteksyon, conservation ng ating biodiversity. Maliban sa paghingi sa gobyerno ng konkretong mga aksyon, mahalagang gumagawa rin tayong mga mamamayan, ikaw, ako, kapanalig, ng mga hakbang upang mapataas ang ating kamalayan tungkol sa mga isyong pangkalikasan. Isa sa mga nagbibigay ng accessible na mapagkukunan ng impormasyon ay ang environmentalist na si Celine Murillo. Gamit ang TikTok, nagbabahagi siya ng impormasyong madaling intindihin tungkol sa biodiversity at natural heritage ng ating bansa. Sinabi niya sa isang panayam na hangad niyang makatulong sa paghubog ng lipunang hindi lamang tinitingnan ang kalikasan bilang bagay na sinasamantala, kundi nirerespeto at kinamamanghaan. Anong say mo dyan? Dagdag pa ng environmentalist, mahalagang napapakinggan ang boses na bibigyan ng plataporma ang mga katutubo dahil sila ang pinakamahusay na guro sa pangangalaga ng ating biodiversity. Totoo yan, mga kapanalig. Kaya sa Catholic Social Teaching Laudato Si, sinabi ni Pope Francis na ang pagkawala ng diversity ay dulot ng short-sighted na pananaw sa ekonomiya, komersyo at produksyon. Sa pananaw na ito, tinitingnan ng iba't ibang uri ng buhay sa kalikasan bilang mapagkukunang yaman na pwedeng pagsamantalahan. Kaso nga, ang resulta nito ay ang kinakaharapan natin ngayon na magkakaugnay na krisis sa klima, krisis sa polusyon, pagkasira ng kapaligiran, pagkawala ng biodiversity. Sa nangingibabaw ng mga balangkas at sistema sa ating lipunan, isinasakripisyo ang kalikasan, ang kapaligiran sa ngalan ng kayamanan at kapangyarihan. Mababaliktad lamang natin ito kung mapagtutulungan nating baguhin ang mga strukturang humuhubog sa ating lipunan para maging mas mapagmahal, mapagmalasakit ang mga ito. Hindi lamang sa ating kapwa-tao, kundi pati sa kalikasan, pati sa kapaligiran.
Kaya kapanalig tayo ay bahagi ng kalikasan. Ikaw at ako, tayong lahat, gaya ng salita sa Genesis 2:15. Inilagay tayo sa mundong ito upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Kapanalig hindi para wasakin. Sa darating na Philippine Environment Month, huwag sanang maging panandalian ang pagtupad natin sa tungkuling ito. At tayo po'y maging tunay na lingkod at responsableng katiwala ng Diyos ng buhay, kalikasan, katubusan. Kapanalig, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.